Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 1, 2024. So, ngayon is unang araw ng Abril or ng April sa at magsisimula tayo sa ating panibagong series ng ating devotion. So, bago yun, gunitain mo natin or balikan muna natin yung series na tinalakay natin. Dahil itong kahapon is ang last week ng Holy Weeks special natin at yung Revisiting in the Cross. So, yung Revisiting in the Cross is yung pag-alala natin dun sa buhay ng ating Panginoon 2,000 years ago. Yung pag-alala natin dun sa mga ginawa niya or sa mga tao sa mga panahon na yun. So, ngayon, dadako tayo sa ating new series na tatalakayin natin. At ang series na yun is Hope in the Promises of God. So, yun, meron tayong pag-asa dun sa pangako ng ating Panginoon. Di ba nga dun sa dinalakay natin nakaraan, ang Panginoon is namatay dahil sa kasalanan natin, pero siya'y muling nabuhay. At yung sa mga nagdaang araw, o mga nagdaang talakayan natin, mga devotion is sinabi na ang Panginoon is muling babalik. Hindi dahil para tubusin ulit yung mga kasalanan natin, kundi para kunin yung mga parang pagkaisahin niya na yung mga taong nananampalataya sa Kanya. So yun nga, di ba? Parang nagkakaroon tayo ng hope sa mga pangako ng Panginoon na babalik siya at makakasama na natin siya. So, ngayon, sa ating Bible verse na tatalakayin, Hebrew chapter 10 verse 36. Ang sabi dito, you need to preserve so that when you have done will of God, you will receive what He promises. Sa Tagalog, pinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang iyong pangako. So yun, kailangan natin umasa o kailangan natin magtiis para masunod natin yung mga promise or sa mga pangako ng ating Panginoon sa atin, which is nga yung sinabi ko. So sa ating unang teaching, Christian life is not walk in the park. So yun, yung Christian life or buhay Kristiyano is hindi yung parang naglalakad lang tayo sa park na parang pa-chill-chill lang, kailangan umasa din tayo. So sa pangalawa, Christian need to preserve even through suffering. Yung kailangan ma-preserve yun, kagaya ng kayang pagdurusa sa papangako. So number 3, doing will of God is means receive of God promises. So sa ating application, expect trials in life. Yun, may expect tayo sa mga trials sa ating buhay na hindi naman lahat ng gagawin natin is madali at makukuha natin. Na tayo mag-expect ng mga paghihirap, either na maturuan tayo or matuto tayo at maging lesson din to sa atin at mag-grow tayo. So sa pangalawa, get ready to preserve. Ayun, mag-ready tayo para ma-preserve. And sa 3, do not will of God and receive His promises. Yun, gawin natin yung will of God at pag ginawa natin yun is matatama natin yung pangako niya sa atin or yung promises ng ating Panginoon. So sa ating discussion, why is doing will of God means to receive His promises? So yun sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng Word of God, especially yung ating kasagutan. So ayun lang po para sa araw na to. Naway may natutunan tayo sa panonood and God bless to all.